Isa pa nga po sa laban na talaga namang nakapagpa-high blood at nakapagpalakas ng bentahan ng amlodipine sa butika ang naging laban ng ating pambansang kamao. Sanoy, isa sa pound for pound king at legendary boxer ng Mexicano na walang iba kundi si Marco Antonio Barrera alias Babyface Assassin, na naging daan din sa ating nag-iisang pambansang kamao upang makilala sa larangan ng boxing at magsimulang umalingaw-ngaw ang pangalan nito. Hindi naging maganda ang trato ng tinaguriang Babyface Assassin dito mga kaibigan, dahil tila chineripik lang nito ang ating pambansang kamao at balak gawing pampatabang bulati lamang sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Sinabi pa nga nito sa kanyang interview na hindi daw niya kilala si Pacquiao at wala daw dapat ikatakot ang kanyang mga kababayan dahil wala naman daw ka-special at masyadong maliit daw ang galamay at height ni Pacquiao. Ayon pa nga sa mga prediksyon ng mga boxing analyst, malabo pa daw sa sabaw ng bangbang at sabaw ng puset manalo si Manny kay Barrera. Kumbaga, 90% ay pupulutin daw si Manny sa kangkungan at 10% lamang ang kanyang pag-asang manalo. Kahit nga po sa mga online betting site mga kaibigan, talaga namang nakakabastos ang tayaan. Ang piso mo tatamang 1,000 para kay Pacquiao na para bang sinasabing mahinang nilalang lang ang ating bidang pambato. Kaya naman, imbis na panghinaan ng loob ang ating pambansang kamao mga kaibigan, ay nag-ensayo ito ng nag-ensayo. Nag-training ito ng 36 rounds kada araw. Sa sparring, grabe, mahiya mo kalabaw na nakaka-Pico Black, Cobra, Trobus si Manny. Nakakamatay ang training. Kaya naman sa mismong laban, nangyari ang hindi inaasahan ng mga mapanghusgang ibang lahi. Sa mismong araw ng laban, wala kang maririnig na hiyawan kay Pacquiao mga kaibigan. Puro Barrera na talaga namang nakakapanghina ng loob kapag ikaw ang lalaban. Ngunit, nginitian lang ito ng ating bida at hindi nagpasindak. Dito na rin bubungad ang nguya-nguyaan ng nakaka-high blood na referee na si Lawrence Cole, na tirador ng sinigang nagagamba. Ang plastic ng nguya-nguyaan mukhang matinong siraulo Anyway, sa unang round, nagkakasukatan kagad ang dalawang mandirigma. Hanggang din ng paa ng ating bida mga kaibigan. Ang tindi ng footwork. Samantala, wala pang kalahating minuto, natumba agad ang ating bida mga kaibigan dahil naapakan ni Barrera ang paa ni Manny. Ngunit ang nakaka-bad trip dito mga kaibigan ay binilangan ito ng referee kahit na paulit-ulit ng sinabi ni Manny na nadulas lang siya sa balat ng kamote at kitang-kita din naman na nakatayo agad ito. Kaya sa bad trip ay mas lalong nag-init si Pacquiao. Round 2, ang tindi ng head movement at footwork ni Manny mga kaibigan. Parang may spring ang paa Pagmasdan yung maigi, mahiya mo si Bugs Bunny Round 3,
Kahindik-hindik na suntok ang tumama sa tiniguriang babyface assassin ng Mexico mga kaibigan na siyang naging dahilan ng pagbagsak nito na binilangan naman agad ng referee. Akala ko di bibilangan nakahamba na sila Buboy at Freddy Roach ng silyang gawa sa kamote at lamesa. Hahampasin naman talaga siya pag sinabing hindi knockout Round 4, tila nabahag na ang edits ng Noy champion na si Barrera mga kaibigan. At tila binago ang kanyang style. Gumagamit na ito ng footwork at jab para hindi makapasok ang ating pambansang kamao sa kanyang depensa. Ngunit sadyang malako na yung ganador ang galawan ng ating pambansang kamao. Mahiya mo kalabaw na kompleto sa vitamin sa tulog Round 5, puro atras na lang ang champion mga kaibigan. Na mahiya mo i-bike na ang andar, patras lang. Samantalang si Manny naman ay parang si kamatayan. Hindi nilulubayan si Barrera. Round 6, kontrolado na ni Manny ang pace ng laban. Samantalang si Barrera naman ay puro counter at abang na lang ang ginagawa dahil sa takot. Puro kombinasyon naman ang iginaganti ni Manny na nanggagaling sa kung saan saang kalawakan at anggulo. Samantala, bago matapos ang round ay muli na namang bumagsak si Barrera. Ngunit katakatakang hindi ito binilangan ng animal na referee na talaga namang nakakahinala. Dahil kung ating titingnang maigi ay malinaw na malinaw pa sa ginbula na suntok talaga ni Manny ang nakapagpataob dito. On the inside, hit low, uppercut. They called that a slip, and I'll tell you what. Listen, you have to look at the feet. That will show you. That looked like a knockdown. So now there's 2 points that Barrera. Round 7, pumutok na ang kilay ng champion na si Barrera mga kaibigan. Dahil sa diin ng suntok ng ating pambansang kamao na mahiya mo suntok na singbigat ng buong bahay. Kaya naman, ipinasuri muna ito sa doktor bago ipagpatuloy ang laban. Makikita rin kung gaano katatag itong si Barrera mga kaibigan. Talagang di mapagkakaya ng champion talaga ang datingan nito. Malamarmol.
Round 8, nakikipag-toe-to-toe na si Barrera kay Manny. Ngunit lamang ang ating pambansang kamao sa bilis at lakas ng patama. Parang robot, walang kapaguran. Round 9, basag na ang kanang kilay ng champion at naliligo na rin sa dugo ang short nito. Kailangan makaisip ng kampo nila upang makasurvive sa malabagyong mga atake ni Manny. Samantala, umatake naman si Barrera kahit na hindi pa handa si Manny at pinaghihiwalay sila ng referee na talaga namang napakadaya. Round 10, tagas na talaga ng tagas ang dugo sa kilay ni Barrera at mahalata na rin nating parang nauubusan na ng gasolina ang champion. Samantalang si Manny naman ay parang bago pa lamang nagiinit. Round 11, dito natutuldukan at ipapahiya ni Manny ang lahat ng taong nang maliit sa kanya at papatunayang walang maliit na nakakapuwing. Samantala, dahil nga po sa mga maling paghatol ng referee si Lawrence Cole na hindi man lang humingi ng kahit anumang klase ng paumanhin, ay hindi na pumayag ang ating kampo na siyang muli ang kuhaning referee sa mga sumunod na laban ng ating pambansang kamao. Anong masasabi niyo dyan sa referee na yan, mga kaibigan? Paki-comment naman sa baba. Maraming salamat. Isa pa nga po sa talaga namang nagpatagas ng langis ng mga may high blood na Pilipino at nagpagaling sa mga anemic na Pinoy ang nooy na kasagupa ni Boss Manny sa ibabaw ng lona na talaga namang pagkasarap-sarap gawing hasaan ng lagaring marmol, ikutan ng alambring tabingi at gawing hulmahan ng kalandiuling na di aircon ang nguya-nguyaan dahil sa walang karespe-respeto lang naman itong ambisyosong boksingero na ito, mga kaibigan, na pinaggagawa kay Boss Manny bago ang kanilang laban. Dahil sa mga hindi nga lamang po nakakaalam, mga kaibigan, ay
undefeated at talaga namang walang talo ang halimaw na makakalaban ni Boss Manny na ito mga kaibigan. Kaya naman, sobrang tapang, taas ng tingin sa sarili at kumbaga sa Arinole, nag-uumapaw ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Natatalunin at maaagaw niya ang IBF Super Middleweight Belt na hawak ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Kung ano-anong kahayupan ang pinagsasasabi nitong kampalasang ito sa ating bidang mananabas mga kaibigan. Dahil di umano ay babasagin daw nito ang papausbong na ligasiyang pinapatubo ni Boss Manny na kumbaga sa bulbuli, papatubo pa lamang susunugin at ipanggagatong na daw agad sa kalandiuling. Hindi na daw nito bibigyan ng isang pagkakataon si Boss Manny upang makatae ay makaatake. Sisiguraduhin daw niyang uuwing luhaan, sugatan at wala ng pagkakakilanlan ang mukha nito dahil sa sobrang bugbog na sasapitin ito sa kanya. Ihanda na daw nito ang insurance niya sa ospital, kalamit alone sa pag-ibig, sickness with leave sa SSS at tagalakad sa PhilHealth at DSWD. Nang sa gayon ay makamenos-menos naman daw ito kung sakaling may babaakin at ooperahan sa kanya matapos ang pambubugbog na gagawin niya dito. Hindi naman daw sa winawalang kwenta at minamahinaan niya si Boss Manny mga kaibigan. Ngunit parang ganun na nga din daw. Tanggapin na nga lamang daw po nito na isinilang na ang halimaw na magbibigay bangungot at sisira sa papausbong niyang karir. Nang sa gayon ay hindi daw siya madepress at magkaroon ng matinding anxiety. Sisiguraduhin daw niyang ang pinakamalakas na bersyon ng kanyang sarili ang haharap sa tiniguriang pambansang kamao ng Pilipinas. Dahil marami daw siyang Meksikanong kababayan ang manonood at talaga namang pupusta ng kanilang mga anak na manok at mga ari-arian. Sa kabilang banda naman ay tila katahimikan at seryosong mukha lamang ang isinagot ni Boss Manny sa mga patutyada ng hambog na Mexicano na ito. Samantalang ang ating mga kababayan na Pinoy naman ay mga nangangalaiti at talaga namang nagkikiskisan ng mga bagang at pustiso sa sobrang bad trip. Determinado ang ating pambansang kamao at tila 100% pag-iensayo ang ginagawa nito na dinaig pa ang kalabaw na nagko-construction sa umaga at nag-aararo naman sa gabi kung mag-ensayo. Labas ang lahat ng mga kaugat-ugatan nito at talaga namang parang mga buhay na bato ang mga muscles nito. Kasabay ng paghagok ng mga kaing tulog na batugang baboy sa dalampasigan, ika-26 ng Hulyo taong 2003 ay tuluyan ng naikasa ang sagupang Manny Pacman Pacquiao kontra sa tiniguriang tsunami ng Mexico, Emmanuel Lucero. Ginanap ang kanilang laban sa Olympic Auditorium sa Los Angeles, California, King Ben. May plantsadong kartada ang Mexicano na 21 panalo. 16 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anumang pagkatalo. Samantalang si Boss Manny naman mga kaibigan ay may 36 na panalo. 27 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout, 1 draw at 2 talo lamang. Sa mismong laban, napakadaming Mexicano, grabe. Samantalang si Lucero naman ay nakakabuwis ng nguya-nguya kung pagmamasdang maigi. Grabe, pababul-babulgam pa talaga parang tatambay lang naman sa bilyaran. Napakayabang pa ng postura ng mukha Ginawa pang skincare ang petroleum jelly na may Vicks Vapora para daw magka-glass skin siya. Samantala, ang referee sa laban ay talaga namang nagpakyut pa. Ang kinis, grabe. Sarap sigurong kuskusan ng paa ng ulo niya, Kumbaga parang kulambo, lalo na yung papatubo pa lamang. Malakas din siguro sa lotion, sabon, bulak at maxipil yan Ay paano ba naman ang hilamos niyan hanggang bunbunan Ang kintabi Balik naman tayo kay Lucero. Nang lilisik ang mga mata palong-palo Samantala, si Boss Manny naman ay biglang tumawa lamang na talaga namang parang nakakaloko. Ang ganda rin ng hairstyle ni Boss Manny dito mga kaibigan. Talaga namang hating-hati. Grabe si Lucero mga kaibigan. Nakatingin lang sa taas. Parang may kinakausap sa kanyang panibugo Di mo malaman kung nagsasanla na ng kaluluwa sa mga anito-anita niya Ayaw titigan si Boss Manny Unang round, grabe ang dami ng Christmas date Sugod na sugod si Lucero mga kaibigan. At talaga namang yukong-yuko ito na mahiya mo kampangerong Cuba na bodybuilder. Puro wild punches na suntok pang kalawakan ang mga pinakakawalan nito. Samantalang si Boss Manny naman ay tamang abang lamang na mahiya mo pusang bantay sa lakay sa kulungan ng mga tilapia. Point out. There was a report of one barroom brawl and that broke, apparently without help. Well, if you read between the reports, which I'm quite sure we did, I believe there's some truth to some of that. Lucero gets an American audience in the Olympics. It's so low, but then he can't operate too effectively himself from that position without telegraphing. Now Pacquiao continues to fight in this exaggerated crouch. Yeah, it's almost like a throw below your opponent's waistline, which he's did on a few occasions. Now Pacquiao straightens him up with a left hand and
Pacquiao pins him against the ropes. Lucero trying to duck everything. He's ducking, but he can't operate too effective himself from down there. No, it's impossible to mount a counter offense when that. Pacquiao managing to do most of the damage here in an odd and awkward first round. Yeah, Lucero increasingly defensive, hasn't thrown that many punches in the second half of the round. As we Round 2, pinagmumumog na ni Busmani ng sariling ngipin ang tinaguriang tsunami ng mga Meksikano. Mahahalata ring wala itong kaputwork-putwork, puro ilag lang na yuko, baba, na mahiya mo electric pa ng ikot, ay taas-baba. Ginawa tuloy punching moves ni Busmani ang nguya-nguya nito. Tapos kung makasuntok pa mahiya mo tambay lang sa kanto na nakikipag-away. to throw nearly 30 jabs in the round. I'm not sure how Lucero is going to get at him effectively. Lucero was supremely confident in his discussion. May have underestimated the hand speed of Pacquiao as some of Roach, which is basically to jab, take your time, relax, and trigger his man out. I don't think he's going to be able to hit. Pacquiao taking advantage of a slow break at the end of that clinch to hit Lucero with a left hand over the top. Seems to have momentarily stunned Lucero. Now Pacquiao tries to continue the attack. It's going to be physically exhausting for him to try to stay. Lucero's hands look slow in this round. Body shot by Pacquiao and a big left hand. Again with the body. Lucero just taking the punishment and trying to duck away. And it's very physically tiresome when you're bottom. Lucero won a lot of amateur fights with this style. Golden State Amateur Championships, he must have just overwhelmed people. Completely. Pacquiao lands the straight left hand. Pacquiao's trainer, Freddie Roach, argues that his 122-pound fighter struggling to make weight would be Eric Morales and Marco Antonio Barrera. Your take? I think he would definitely be a threat for both of those guys. Round 3, puro hangin na ang tinatamaan ni Lucero mga kaibigan. Hindi makatama kay Busmani. Para ba namang si Busmani na walo pa napakabilis, grabe. Sa round din na ito ay papakain na ni Busmani ang lahat ng kayabangan na ipinamalas ni Emmanuel Lucero bago ang kanilang laban. And there's more accurate punching from Manny Pacquiao against a pretty tough target. Punches that you don't see that hurt you. Now you can tell when Pacquiao Supreme has been grinning through most of the first two rounds here, feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero. After that punch, Good punch. Good. he is totally in control, and the referee instantly stops the fight. He was out. Samantala, bigla namang nag-hysterical si Boss Buboy matapos ang laban. At parang sinasabing nasaan ang yabang mo ngayon, Lucero. On the point of the jaw. Jose Cobian taking no chances whatsoever, no count, immediate knockout on a punch that didn't even send Lucero to the canvas, but you saw the nerves leaping was going in response. his legs, yeah. Napatawa tuloy si Busmani nang wala sa oras. Nakakadala talaga tawa ni Busmani